Sabay-sabay nating alamin ang kwento ng buhay ni General Natividad, ang kanang kamay ni General Emilio Aguinaldo. Pero bago ang lahat, kung bago ka lang sa channel na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button para maging updated ka sa mga susunod pa nating mga video. Ipinanganak si Mamerto o mas kilala sa tawag na Mamertito noong June 12, 1871 sa bayan ng Bacolor sa Pampanga. Siya ang panganay sa 12 anak ni Mamerto Natividad Sr. at Herbacia Alejandrino. Nagmula siya sa marangyang pamilya na nagmamay-ari ng mga hasyenda sa Pampanga at Nueva Ecija. Nag-aral siya ng elementarya sa mababang paaralan ng Jose Flores sa Binondo, Maynila at dumiretso sa Ateneo Municipal de Manila. Pumasok naman siya ng kolehiyo sa Kolehiyo de San Juan de Letran. Ngunit hindi niya ito tinapos upang bumalik ng Nueva Ecija at tumulong sa pangangalaga ng kanilang mga lupain. Sa edad na 22 ay ikinasal siya kay Trinidad Tino, anak ni Don Casimiro Tino na mula sa Aliaga, Nueva Ecija. Binigyan sila ng 2 supling, ngunit maaga ding sumakabilang buhay ang mga ito sa edad na 2 at ang isa naman ay 1 linggo lamang. Nanirahan ang 2 sa baryo na kilala bilang Likab na ngayon ay kilala na bilang Bayan ng Quezon, at lumipat sila sa Jaen upang doon magsaka. Makalipas ang 1 taon ay lumipat naman sila sa Arayat, Pampanga. Isang araw ay kinailangan nilang lumuwas ng Maynila dahil sa pagkalaglag ng kanilang sanang pangatlong anak ni Trinidad. Nang maganap ang revolusyon noong August 1896, nagdesisyon siyang umuwi nang malamang kasama ang kabyaw sa mga lugar na apektado. Tumungo ang mag-asawa sa Matamo, Arayat upang hindi sila arestuhin ng mga Espanyol. Makalipas ang 3 araw ay dumating din doon ang kanyang ina upang ibalita ang pagkapatay ng kanyang ama at abogado nito na si Marcos Bentus noong September 26, 1896 sa bayan ng San Isidro. Dito nagsimula ang galit ni Mamertito sa mga Espanyol. Nang tanungin siya ng kanyang ina kung ano ang kanyang gagawin, ang tungkulin ng isang anak na lalaki, tugon nito, at nagtungo na siya sa lugar ng labanan. Noong Oktubre 31, 1896, si Mamertito ay nadakip sa Aliaga at siya ay dinala sa Maynila upang ikulong sa Bilibid dahil napagkamalan siya bilang ang kanyang ama. Nang siya ay makalaya, siya at ang kanyang mga kapatid na sina Benito, Joaquin, Salvador, Pedro at Francisco ay sumali sa paghihimagsik laban sa mga Espanyol upang ipaghiganti ang kamatayan ng kanilang ama. Gumanti ang mga Espanyol at sinunog ang kanilang bahay at asokarera sa Jaen, Nueva Ecija. Nagtungo ang magkakapatid na Natividad sa Cavite at nanirahan sa bahay ni Baldomero Aguinaldo at sumapi sa Katipunan. Sa loob ng Katipunan, naging parte siya ng grupo ng Magdalo. Pinayuhan niya si Aguinaldo upang tuldukan ang hidwaan sa pagitan ng Magdalo at Magdiwang. Lumaban si Mamertito sa mga Espanyol ng maraming beses. Kabilang dito ay ang digmaan ng Pintong Bato sa Imus, Cavite, kung saan nasugatan ang kanyang mga kapatid. Nanguna rin siya sa mga pagsalakay sa bayan ng Carmen, Saragosa, Peñaranda, Santor na kilala ngayong Bungabon, Aliaga at Caranglan sa Nueva Ecija. Noong June 6, 1897, siya ay hinirang bilang Lieutenant General para sa Gitnang Luzon. 6 na araw bago ang kanyang ika-26 na kaarawan. Siya ang pinakabatang general noong panahon na iyon. Dahil sa katapangan niya,
si General Natividad ay naluklok bilang Chief Commanding General ng Gitnang Luzon matapos ang muling pagsasaayos ng revolusyonaryong gobyerno sa Biak na Bato. Noong November 11, noong taon ding iyon, kasama sina General Pio del Pilar, Major Jose Ignacio Padua at ang kanyang mga kapatid na sina Benito at Salvador at 200 sundalo ay inatake nila ang mga Espanyol. Dahil sa dami nila ay umatras ang mga ito. Sa kasamang palad, habang minamatyagan niya kung saan patungo ang mga Espanyol, ay nabaril siya sa kanyang kanang kilay. Dinala siya ng kanyang kapatid at kasamahan sa Biak na Bato, ngunit namatay siya sa daang kawayan. Inilibing siya kasabay ng isang pagpupugay sa gilid ng isang ilog malapit sa Biak na Bato. Pinangunahan ni Presidente Emilio Aguinaldo at Pedro Paterno ang pagbibigay-pugay kay General Natividad. Nagbigay-pugay din si Presidente Aguinaldo sa kaniyang mensahe sa pagbubukas ng Malolos Congress sa simbahan ng Baraswain sa Malolos, Bulacan noong September 15, 1898. Labis ang pagluluksa ni Presidente Aguinaldo para kay General Natividad na itinuturing niyang kapatid at kanang kamay. Nagpatuloy sa paglaban ang kanyang mga kapatid sa mga Espanyol. Si Benito at Salvador ay naging mga general at si Joaquin ay naging isang colonel, habang sina Francisco at Pedro ay naging mga lieutenant. Naging kilala ang mga Natividad bilang pamilya ng mga general. Ang bayan ng General Mamerto Natividad sa Nueva Ecija at ang kalye ng General Natividad sa Taguig at M. Natividad sa Santa Cruz, Maynila ay ipinangalan sa kanya. At dito na nagtatapos ang kwento ng buhay ni General Natividad. Sana ay marami kayong mga natutunan, mga kaistorya. Hanggang sa susunod na mga kwento. Paalam.
Noong June 6, 1897, siya ay hinirang bilang Lieutenant General para sa Gitnang Luzon. 6 na araw bago ang kanyang ika-26 na kaarawan. Siya ang pinakabatang general noong panahon na iyon. Dahil sa katapangan niya, si General Natividad ay naluklok bilang Chief Commanding General ng Gitnang Luzon matapos ang muling pagsasaayos ng revolusyonaryong gobyerno sa Biak na Bato.